Kumusta mga brad? Isa na siguro sa masabi nating may mga unique na design pagdating sa kanilang mga motor. Wala iba kundi ang Taiwanese brand na SYM or Sanyang Motors. Unlike nga po sa ibang brand na halos magkakamukha na yung mga motor nila, etong brand na ito na natiling kakaiba. Yung mga design kasi nila, unique talaga. At hindi lang basta unique, ang gaganda talaga. Tsaka makinis pa yung pagkakapintura. At pagdating din sa mga specs at features, pang malakasan din talaga. Kaya SYM lang sa kalam. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, maliban nga po sa mga Japanese brand, isa din po ang Taiwanese brand sa may mga malulupit na motor. Yes po, malulupit din talaga ang motor nila at high-tech pa. At speaking of malulupit nga po na motor nila, nilabas na nga po nila ang isa sa pinakamalupit na motor nila ngayon, ang kanilang SYM DRGBT 160. Kung ikukumpara nga po natin yung itsura niya doon sa old model na DRGBT, ang laki na po talaga ng pinagbago niya. Napakaangas na ng datingan niya. Para na siyang galit na dragon. Ato nga pala ang ibig sabihin ng DRGBT ay Dragon Best Technology. Yes po, ang motor nga po na ito ay sumisimbolo sa isang dragon. Kaya napakaangas talaga ng pormahan niya. Kaso lang mukhang malabong makarating sa Pilipinas. Yung old model nga wala pa dito eh. Itanong nyo sa Mitsukoshi, sila nakakalam niyan. Kaya dahil dyan po usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang latest na SYM DRGBT 160 na mayroong 158 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 16 horsepower at 8,000 RPM, 15.1 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito or ka-re-release or ka-launch pa lang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero panigurado may palag din talaga ang motor na ito. Kasi kung titignan mo yung horsepower niya na 16 horsepower, di hamak na mas mataas po ito doon sa mga katunggalin niya na naka 160cc din. Kaya pag ito dinala nila sa Pilipinas, magandang-gandang laban talaga. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7.4 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 43.8 kilometers per liter. So para nga po sa isang 160cc, matipid na po yun. At magdidepende pa din yun sa kung paano ka pumiga. Ikaw Brad, paano ka ba pumiga? Sa akin kasi minsan hinihimas ko lang eh. Ha? Ang sukat ng niyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. So malalapad nga po talaga yung mga gulong niya. At maganda nga po yan. Ayon nga po doon sa isang kasabihan, di bali nang malapad yung gulong, wag lang ang ilong. Bastos din yung kasabihan na yan eh. Pagdating nga po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At alam niyo na, Taiwanese brand. Syempre ito po ay naka-dual channel ABS. O diba? Malupit talaga. Hindi katulad sa ibang brand na naka-single channel ABS lang. Yung sa kanila, binubuhos na talaga nila. Pogi na, malupit pa. Ang kanyang seat height ay may taas sa 790mm at ang motor nga po nito ay may kabuuang bigat na 137 kg. Para nga po sa isang 160cc na motor, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking yung ilaw, kitang-kita nga po natin dito na talagang napakaangas niya. At yung nakikita nyo nga pong patulis na yan, pangil daw ng dragon yan. At yung dalawang ilaw na bilog naman sa baba, itlog daw ng dragon. Hindi, joke lang. Syempre, projector light niya yan. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full colored display na po. Na ganyan nga po yung itsura. O diba? Napakaganda talaga. Walang sinabi yung instrument panel ng secret. At syempre nakakeyless na din po ito. Naka-smart key system na po siya. Pero may mga variant nga din po sila na nakadisusi lang. Kaya ikaw kung alin yung mas preferred mo, yun ang piliin mo. Basta ba may pambili ka, makakapili ka. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port. At hindi lang din po ito basta ordinary charging port. Fast charger po ito. Kaya mabilis talaga mapuno dito yung cellphone mo. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At meron din po itong TCS or Traction Control System na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada,
kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Kaya doon pa lang masasabi mo na talaga na kumpletos ricados ang motor na ito. Pero wala nang mas kukumpleto pa dito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single-sided monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, bali ito nga po ay mayroong dalawang variant, yung disusi at yung naka-keyless. Yung disusi nga po ay nagkakalaga ng 114,500 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 206,000 pesos. Samantalang yung naka-keyless naman ay may presyong 117,500 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 212,000 pesos. Siyempre, sasabihin na naman agad ng iba, mahal, ayaw ko niyan, ayaw kong bumili niyan. Pero dapat po nating intindihin na yan po ay presyo lamang doon sa Taiwan. Magkaiba po yung presyuhan nila doon kaysa presyuhan po dito sa atin. Kaya panigurado pag nilabasan sa Pilipinas, magbabago din yung presyo niyan. Yun ay kung ilalabas. Mas nauna pa naglabas ng 8 yung lalaki sa bus kaysa ilabas yung motor na yan dito sa atin. So bali ang motor nga po na ito ay available sa 4 na kulay. Ito nga po ay ang Dark Soul Silver, Vivid Green, Psychedelic White, at itong Flash Purple. So halos nga po silang lahat ang gaganda talaga ng mga kulay. Hindi talaga tinipid yung kulay niya. Kaya sana lang talaga maisipan ni Mitsukoshi na ilabas ang motor na ito dito sa atin. Kasi kapag nangyari yun, everybody happy. Maliban na lang doon sa kupal na bading. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.